2026 is not a year to enter casually. It is a year to shape intentionally. Intentionally might be the word na parang ang iba sa atin dito ay hindi nyo gusto. Kasi ayaw nyo maging intentional. Ang gusto nyo lang mangyari sa atin, mangyari. But we never had that opportunity to be intentional sa buhay natin. At kapag nakita natin ang kahalagahan ng mga bagay na bunga sa ating buhay, ng pagiging intentional natin, doon mo mararanasan ang satisfaction sa buhay mo. Doon ka rin magkakaroon ng confidence. Kasi naging intentional ka, alam mo kung paano nangyari at bakit nangyari sa buhay mo. 2026 for me, at kung sasama kayo sa akin sa pananampalataya, 2026 is not just another year, it will be a year of alignment. Divine alignment. It will be a year of acceleration. It will be a year of fulfillment sa atin. Yet, itong mga bagay na ito, mag-uumpisa ito sa isang katanungan na gusto kong bitawan sa bawat isa sa atin sa umagang ito. What do you want to see happen in your life? Ano ang nais mong makita? Kung mapapansin ninyo siguro, halos sa bawat pagpasok ng taon, tinatanong natin ito. Anong gusto mong mangyari? Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministeryo, o sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Sa tatlong bagay na ito, ano ang gusto mong mangyari? Siguro umpisahan na lang natin doon sa tanong na sa buhay mo. Ano ang gusto mong mangyari sa taong ito? Ang title ng i-short ko sa bawat isa sa atin sa umagang ito is Guarding Your Heart, Desires and Images Shapes Your Life. Ingatan natin ang ating mga puso at akin pong i-elaborate ito. Desires and images nag-shape ng buhay mo. So, ingatan natin ang ating puso. Dalawang i-share ko sa bawat isa sa atin. Una, watch or pagmasdan natin, watch the desires that grow in your heart. Ang pangalawa, watch, pagmasdan natin, yung picture na ipinipaint mo sa puso mo. At ipapaliwanag ko later on. Pero ito yung mga bagay na gusto kong i-exhort sa inyo. Sa 2026, again, uulitin ko, this is not a year to enter casually, but this is a year to enter intentionally. Nais kong hamunin ang bawat isa sa atin or i-exhort at least. I-exhort is payuhan na gawin natin itong bagay na ito, na ingatan natin ang puso natin. Particularly sa dalawang bagay na ito. So number one, ang una kong exhortation sa iyo, watch the desires that grow in your heart. Gusto kong ipaliwanag muna sa inyo kung ano ang kahalagahan, kung bakit pinag-uusapan natin ang word na desire, kung bakit sinasabi natin that you have to watch the desires that grow in your heart. Sa James chapter 1, verse 12 to 14, may mababasa tayong ganito. James chapter 1, 12 to 14. Blessed is the man, or blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted of God. Sabi doon, wag daw sabihin ni numan kapag siya ay natitempt o tinitempt o natutukso, wag niyang sabihin ni numan, wag sabihin ni numan na tinutukso ako o tinitempt ako ng Diyos. Kasi sabi diyan, for God cannot be tempted by evil. Ang Diyos ay hindi siya natutukso sa paggawa ng masama. Nor does He Himself
tempt anyone. Kahit siya man ay hindi siya nagtitempt. Hindi kanya tinitempt. Na gumawa ng anumang bagay na masama. Maaring sa atin, ano ko lang ng konti. Halimbawa, meron kayong kaisipan na maaring nag-iisip kayo na ay tinitempt ako ni Lord para gumawa ng masama, para palabasin din ang isang bagay na mabuti dito sa masama. Oh, God is not like that. Ang Diyos ay hindi nagtitempt because He is not tempted by evil. Amen? Narito pa po ba kayo? Amen. Sabi niya, ipaliwanag niya ito dito sa verse 14, but each one is tempted when he is drawn away by his own, what's the next word? Desires, and enticed. So ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Under this point, ang desire sa puso mo, kaya dapat mo ingatan kung ano ang nabubuo sa puso mo na desire. Sabihin natin yung word na desire. Kasi ang desire ay merong kapangyarihan na magdala sa iyo kung saan. Kaya kanyang hatakin. Ang desire. Ang desire sa puso mo na nabubuo, kayang humatak sa tao sa pamamagitan ng desire. Hindi kailangan ng lubid para talian ka at hilahin papunta sa isang direksyon. Desire lang ang kailangang mabuo sa iyo para ka mahila sa isang direksyon. Ang sabi ng James chapter 1 verse 14 sa NLT, temptation comes from your own desires, which entice and drag us away. So ito yung kapangyarihan ng desire na gusto kong ma-realize ninyo mga kapatid. Kaya dapat ingatan ninyo kung ano yung nabubuo ng mga desire, hangarin, kagustuhan na gustong makamit sa puso ninyo. Ingatan natin yung mga desires na yon sa puso natin. Ang mga desires na ito ay merong kapangyarihan sa puso mo. Temptation comes from your own desires which entice us and drag us away. So desire have the power to draw you to God. Ang desire ay merong kapangyarihan na magpalapit sa iyo sa Diyos. Pero ang desire din ay merong kapangyarihan na magpalayo sa iyo sa Diyos. Nasusundan po ba ninyo ako? Meron akong mga kilalang mga Kristiyano na dati maaalab sa Panginoon. Maalab. Naglilingkod sa Panginoon. May desire sa Panginoon. Paglingkuran ng Panginoon. Subalit, makikita mo ilang panahon, isang taon, 2 taon, makikita mo, iba na ang pinupurso nila. Iba na ang tinatahak nila sa buhay. Makikita mo, totally iba, kabaligtaran doon sa dati mong pagkakilala sa kanila. Anong nangyari? Malaman-laman mo, merong naging girlfriend, hindi Kristiyano. Boyfriend, hindi Kristiyano. Unti-unti, nahahatak. Iba na nangyayari sa buhay. O kaya naman, nagkatrabaho. Na-expose doon sa pinagtatrabahuan. Nagkaroon na ang mundo ay na-entice. Ang pagnanasa sa Kristiyanong ito. Makita mo, hindi na umaattend ng church. Hindi na dumadalo. Pagkatapos iba na yung ginagawa. Ang tawag diyan, mga tinatawag na slow drift na tinatawag. Babasahin ko yung notes ko. Many believers drift not by sudden storms, but by unguarded desires. Maraming mga mananampalataya, dumudulas, dumuduos-dos, hindi dahilan sa mga bagyo na dumarating sa buhay nila, kundi sa mga unguarded na desires na nabubuo sa puso. Ipasakop natin ang maging ang emosyon natin at ang desire na gustong gawin sa salita ng Diyos. Gawin natin na spiritual authority sa buhay natin ang salita ng Diyos. Amen?
Amen po ba? At alam natin ito, mga kapatid, alam natin ito, na sa paghubog ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, paghubog. Kasi tayo ay hinuhubog ng Diyos. Sabihin nga po natin, hinuhubog ako ng Diyos. Ang inumpisahan ng Diyos na magandang bagay sa buhay mo, tatapusin niya. Ang gagawin ng Diyos, huhubugin ka niya. Kung ipinanganak tayong muli, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, naging born again tayo. Naging bagong nilalang. Ang gagawin ng Diyos, huhubugin ka niya. Para kang baby. Gagawin ka niyang mature. Hubog. 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 Ganon ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Nung tayo ay na-born again. Kaya tayo umaattend ng church para hubugin. Hindi tayo umaattend ng church kasi linggo. Hindi tayo umaattend ng church kasi girlfriend mo nandyan. Lingunin mo katabi mo kung nakangiti pa. Hindi tayo umaattend ng church kasi papa mo nandyan. Okay din yon, dinadala ka ni papa mo, pero dapat ma-realize mo yon na hindi pala ako pumupunta ng church. Dahil kay papa, hinuhubog pala ako ni Lord. Hinuhubog ka ni Lord upang ikaw ay yung dati mong pagkatao, hindi na siya hindi na siya binubuhay-buhay mo pa. Patay na yon. Hinuhubog ka ng Diyos sapagkat ang bagong katauhan mo gusto niyang lumabas. At upang magamit ka niya. At upang maranasan mo na ang buhay ay siya nga pala, Panginoon, isang tunay na napakaganda ng buhay. Yun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. At hinuhubog tayo ng Panginoon sa pamagitan ng tatlong bagay. O hindi man bagay. Ang hinuhubog ng Panginoon, ang paghubog ng Panginoon sa atin sa tatlong ito. Una, ang kanyang salita. Pangalawa, ang Santong Espiritu. Pangatlo, ang fivefold ministry gifts. Ang fivefold, ang ibig sabihin, it was He, Philippians chapter 4, 11 to 16, 11 to 12. It was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Itong limang ito, ang siyang hinuhubog, ginagamit ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo merong church para hubugin. Itong mga ang pastor, lalo na halimbawa, itong fivefold, lalo na yung pastor at ang mga guro, sila ang humuhubog sa atin under the Word and under the Holy Spirit. Yan tatlong yan pinagsasama-sama. Sila ang humuhubog, sila ang ginagamit ng Diyos sa buhay natin upang tayo ay maging kung sino tayo ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya ang problema, maraming mga mananampalataya attend ng church. Pakinig ng pakinig. Amen. Kahit na ang salita ng Diyos hindi authority sa buhay nila. Kahit na ang pastor hindi authority sa buhay nila. Ang ginagawa, sinusunod pa rin sa buhay nila ang gusto nila. Ang emosyon nila. Kaya makikita mo, taon after taon after taon after taon, imbis na sila ay from glory to glory, palala ng palala. Alam niyo, isa sa ginagawa ng kaaway sa buhay natin, bumubulong. Ang pagbulong ng kaaway sa buhay natin, paninira ng karakter. Ang bulong ng kaaway lagi, sisirain niya ang karakter. Karakter ng Diyos, karakter mo, at karakter ng kapatid mo. Ibig sabihin, ang tinig ng dyablo, sasabihin niya, tingnan mo ang Diyos. So kung mabait ba siya, bakit niya hindi papakain sa iyo yung nasa gitna ng halamanan? Sisirain niya ang karakter o pagtingin mo sa karakter ng Diyos na siya ay mabuti.
at mahal ka niya. Pag nasira niya yon, hindi mo kilala ang Diyos. Kung hindi niya magagawa yon, ang sisirain niya, karakter mo, kung sino ka, yung identity mo. Sisirain yung identity mo. Bubulong siya, tingnan mo ang nangyayari sa'yo, hindi ka talaga born again. Hindi ka talaga, masama ka talaga, hindi ka mahal. Hindi ka accepted. Sisirain niya yung pagtingin mo sa sarili mo. Pangatlo, sisirain niya yung pagtingin mo sa kapwa mo. Tingnan mo ang ginagawa niya. Marapat ba yan? Yun yung tinig ng kaaway sa buhay natin na dapat malaman ninyo kung alin ang tinig ng kaaway at ang tinig ng Diyos sa buhay nyo. Kahit na ang magulang ninyo, sisirain yan ng kaaway sa inyo. Ay pagpalagay, yung magulang nyo talaga naman nagkamali. Pero hindi ang magulang ninyo, sa totoo lang, hindi yan kasing sama ng iniisip ninyo. Baligtarin natin. Yung mga anak nyo, hindi yan kasing sama ng iniisip ninyo. Praise the Lord. Yun yung ginagawa ng kaaway upang magkaroon ng division, paghahati. Pag nasira niya yung karakter ng Diyos sa'yo, naghati kayo ng Diyos, naghiwalay. Wala na kayong unity. Amen. Pag nasira niya yung identity mo, karakter niya sa'yo, wala na, iba na ang paningin mo sa sarili mo. Ang katotohanan, you are a new creation in Christ. Sasabihin ng kaaway, hindi ka talaga accepted, di ka pinatawad, di malinis, makasalanan ka pa rin, hati na. Pag nasira niya ang karakter ng kapwa mo, kapatid mo sa'yo, magkakahiwalay na kayo. Yan yung gusto niya mangyari, pagkakabahabahagi. Praise the Lord. Ang lalim na ng pinupuntahan natin. But many believers drift not by sudden storms, but by unguarded desires. Kaya ang puso iniingatan. Many believers don't wake up one day far from God. It happens gradually. Kaya ang desire nakakapaglayo sa atin sa Diyos. Ma-offend ka lang sa kapwa mo, dati nag-a-attend. Nag-a-attend ka, halimbawa, mainit ka, na-offend ka lang sa kapatid mo, wala na. Hindi ka na umattend ng church. Iba na yung desires mo. At isa pang payo, mga kapatid, hindi ko din plano na ang mensaheng ito, kung hindi man matapos ngayon, hindi ko plano na tapusin pa at mabombard lang tayo ng maraming salita. Gusto ko lang may makuha tayo na ating maging kasangkapan at tunay na magliwanag sa buhay natin upang sa taong ito makita ninyo ang tunay na pagbabago. Na hindi natin papasukin itong taon na ito na parang ganun lang din. Magsacycle lang tayo, magsacycle. Many believers don't wake up one day far from God. Hindi sila naggising lang na malayo na sila sa Diyos. Nangyayari yan siya gradually. A desire for comfort replaces hunger for God. Gusto mo lang maging komportable. Alam niyo po ba na maging volunteer? Pag volunteer kayo sa church, it takes responsibility. Madidiscomfort kayo at times. Kasi, kayo nga, may sakit ka na, masama pa yung damdamin mo, galit ka pa, kailangan mong magpakita. Amen. Kailangan mong pag tumawag na ng volunteers meeting, dapat nandiyan ka. Amen. Hindi yan siya komportable, discomfort. Pero ang desire mo sa comfort, napapalitan yan siya, pumapalit yan siya sa hunger mo kay Lord. A desire for success replaces faithfulness. Kung gusto natin halimbawa ng ibang mga mananampalataya, success, maging successful. Pumapalit siya doon sa katapatan, nagiging
yung faithfulness mo napapalitan. Kasi gusto mo maging successful sa ibang kapamaraanan. A desire for approval replaces obedience. So, imbis na sumusunod ka sa pastor mo, dapat sundin mo yung kung anong instruction ni pastor, na inahanap mo approval ng iba. Gusto mo maging magaling sa tingin nila, hindi mo na pinakikinggan yung tinig ng pastor mo. Hindi mo na pinakikinggan yung instruction, gusto mo approve ka sa iba. Ay, Lord, have mercy. Amen. Desires are like seeds that grow in your heart. Ang desire, para yan siyang binhi na nabubuo sa puso natin. Kaya dapat ingatan ang desire ng bawat isa sa atin. Desires are not neutral. They are either cultivated or crucified. Anong ibig sabihin yan, pastor? Ang ibig sabihin yan, they do not remain passive or inactive in our lives. Ang desire sa puso natin, hindi siya nagiging passive at inactive. Kapag ang isang desire nasa puso mo, ang desire na masama, lumalago. Dapat kinukrucify. Ang desire na magaganda, hindi lumalago ng kusa. Kinukultivate. Pero ang desire hindi neutral. Ang mga desire ay hindi, ang ibig sabihin yan, ang mga desire sa puso natin hindi pinababayaan. Kaya dapat nalalaman mo yung desire mo. So tatanungin kita, ano ang desire mo? Sa taong ito, ano ang desire mo? Kasi ang desire, hindi siya pinababayaan. Kapag ang desire masama, kinukrucify, inaalis. Kapag natagpuan mo na meron kang desire sa heart mo na maganda, makadiyos, i-cultivate mo. Amen. Sekreto ito ngayon ng kaharian ng Diyos. Ang sinasabi ko sa inyo. Pag nakita ninyo ito at ginawa ng bawat isa sa atin ito, sa totoo lang, ikaw ay para kang hardin. Ang buhay mo ay parang hardin. Hindi natin nakikita yon, hindi po ba? Hindi natin na-realize. Kala mo ganun ka lang, mabubuhay ka sa bahala na si Lord. Pero ang bawat isa sa atin, ay isang hardin na natatamnan. Ang puso mo ay merong tanim, mga binhi na nalalaglag. Dapat nating kaya meron tayong tanong, what do you want to see happen in your life? What are the things that you desire for 2026? Kasi dapat yung kung desire na yan natagpuan mo, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Kung hindi, putulin mo. Pero kung ang desire na nandiyan dyan ay makadiyos, palaguin mo. Ganun lang kasimple. Anong gusto mo mangyari sa taong ito? Ano yung desire mo? Amen. Lord, gusto ko pong gumaling sa aking sakit at karamdaman. Anong gagawin mo? I-cultivate mo. Actually, meron ng seed na inilagay ang Panginoon. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos ay binhi? So, hindi pa rin natin nga alam yon, hindi po ba? Na ang salita ng Diyos ay tulad ng isang binhi. Ikaw ay isang hardin. Ang puso mo ay isang lupain na tinataniman ng salita ng Diyos. Sa ating Panginoong Jesus, nung tayo tinanggap natin ang Panginoon Jesus sa buhay natin, ang binhi ni Jesus ay nasa atin na. Ang buhay ni Jesus. Pero lahat ng the fruits of righteousness na tinatawag,
sa Philippians, dapat na lumabas. Fruits of righteousness. Peace, kindness, goodness, gentleness, pati yung healing. Pati yung blessing. Dapat fruits of righteousness, nakikita siya na bunga ng isang buhay na si Jesus ang nananahan. Hindi yun dati na tayo pa din. Amen. Babaan mo lang, pastor, yung tono mo. Oh, yes po. Amen. Hindi ito dapat na sikreto sa buhay natin, mga kapatid. Anong itanatanim natin sa puso natin? Panginoon, gusto ko po ng gumaling. Anong gagawin mo? By the stripes of Jesus, I am healed. Lagay mo sa heart mo. Tapos ito namang binhing ito, sa Mark chapter 4, nais din ng kaaway na nakawin yan. Bago siya magbunga. May binhi na natanim sa puso natin. Kaya ganoon ang ginagawa natin. Nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi the sower want out to sow. Amen. Pero ang gagawin ng kaaway, pipigilan niya yung binhi na itatanim sa iyo para hindi mamunga. Sa Mark chapter 4. Ano ang gagawin niya? 3 bagay ang ginagawa ng kaaway. Aagawin niya yung salita ng Diyos o kaya magtatanim siya like troubles and tribulations sa paligid mo na upang hindi lumago yung binhi. Kung hindi naman yon, magtatanim siya ng iba sa puso mo. Tignan nga po natin yung Mark chapter 4. Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse number, tingnan natin sa verse 18 muna. Now, these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and what's the next word? Desires for other things, entering in, choke the word, making it unfruitful. So 3 bagay ang ginagawa ng kaaway upang mapigilan ang pamumunga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Nanakawin niya ang salita. Paano niya ninanakaw ang salita? Yung nagpipreach yung preacher, natutulog ka. O kaya naman nakadilat ka, yung tenga mo kung saan-saan naroroon. Ang isip mo kung saan-saan. Naririto ka nga, pero wala ka naman. Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Ito yung point ko. Patungkol dito sa desire. Godly desire. Godly desires must be intentionally nurtured. Ungodly desire must be crucified. Galatians chapter 5 verse number 16. Ang sabi dito, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the what? The desires of the flesh. Ang flesh merong desires. Anong gawin ng Espiritu ngayon? Makinig. Anong gustong gawin ng laman mo? Matulog. Ay? So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Ang laman ay nagnanasa ng mga bagay na taliwas sa ninanasa ng Espiritu. Magkaiba yan sila, hindi parehas. Kaya kailangan ang flesh mo kinukrucify. Hindi pinagbibigyan. Ang problema sa atin, hindi po ba? Ang tagal na natin mga mananampalataya, pag dumali ang emosyon mo, wala nang salita ng Diyos. Amen. Anong salita ng Diyos? Ang gusto kong gawin ko ngayon.
O yun yung problema, hindi po ba? Kahit sino pa yan, nanay mo, tatay mo, wala kang pakialam dyan. Pag emosyon mo ang dumali, yari ka. Kahit pastor mo pa yan. Narito pa po ba kayo? Hindi pa naman lumilipad yung ating kung saan? Very minor na doctrine, pero very basic. Na yung laman mo, merong desire. Ang spirit ay merong desire. Magkaiba sila. Hindi sila nagtutugma. Lagi yan silang magkalaban. Ang kailangan, ang isa sa kanila ang mag-rule. Hindi sila nagsasama, hindi yan magkaibigan. Ang isa buhay, ang isa patay. Ang isa liwanag, ang isa dilim. Ang isa galing sa langit, ang isa galing sa lupa. Hindi yan nagsasama. Hindi yan sila nagsasama. Halika, buddy. Hindi yan sila nagsasama. Either iko-control mo yung laman mo sa pamagitan ng espiritu mo. Or yung espiritu mo ang iko-control ng laman mo. Kung sino ang finifeed mo sa dalawa, yun yung nagdo-dominate. Kung sino yung sinusunod mo, kung sino yung pinapakain mo. So imagine niyo na meron kayo sa loob niyo, meron dalawang tigre. O dalawang pusa. Halimbawa, pusa. Kung sino yung pinapakain niyo, yun yung nagiging tigre. Yun yung may boses. Dapat ido-dominate mo. Dapat pangingibawawan mo. Ang espiritu mo, ang siyang mangingibabaw, magdo-dominate sa laman mo. Pag ang emosyon mo na ang dumali, sasabihin mo, hindi ka, tumigil ka na. Yun yung, doon natin nakikita, mga kapatid, yung tunay na paglago ng Kristiyano. Hindi dito sa utak. Maraming mga Kristiyano, daming alam. Ito na lang ang gawin natin, mga kapatid. Magtatapos na tayo dito. Anong gagawin natin? What do we do with these desires? Sasabihin ko na lang ito, application natin. Your dominant desires will eventually dominate the direction of your life. Iiwanan ko kayo sa thought na yon. Ang pinaka-dominant na desire mo, ang siyang magdo-dominate sa buhay mo. Yun yung magiging direksyon ng 2026 mo. Yung pinaka-dominant na desire mo. Yung pinakamalaki na desire mo sa heart mo ngayon. Yun yung magdedirect sa'yo ng 2026 mo. So tatanungin kita, anong gusto mo? Anong desire na nasa iyo sa heart mo ngayon? Ang desire mo ba ay ibang mga bagay, ewan ko sa inyo. Ang desire mo ba ay ganito? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang pumunta sa Boracay? Gusto mo bang pumunta ng Japan? Yun ba yung mga chine-check ninyo ngayon sa 2026? Ito yung bucket list ko. Or, gusto ko sa taong ito, Panginoon, gusto ko una, maranasan ang presensya mo in a greater degree. Gusto ko, Panginoon, ang pagkakilala ko sa iyo dati, mahigitan ng 2026. Na maging ang presensya mo, Panginoon, ay maging mas hayag sa buhay ko sa 2026 kaysa noong 2025. Gusto ko, Panginoon, na sa pagkatawag mo sa buhay ko, kung ano man ako ngayon, tagapagturo, tagapagpaawit, naglilingkod man ako, Panginoon, as a volunteer, nais ko, Panginoon, na makita ng mga under-shepherd mo o ng mga humahawak sa ministry head na, Panginoon, lumago ako. Hindi ako nanatiling, ako pa din. Dahil nais ko, Panginoon, ang presensya mo sa buhay ko na maging tangible. Gusto kong lumago, Panginoon, sa taong ito. Or may nagdi-desire ba sa inyo, maaaring ang nagdi-desire sa iba,
Ang iba, gusto nila 2026, gusto ko pumunta ng Japan, makapunta ng Boracay. How about 2026, Lord? Gusto kong ma-increase ang pagbibigay ko sa church. So how about that? Maghahayag ang Panginoon, magpapakita ng katotohanan. Anong katotohanan? Ang salita niya. Ihahayag niya, ipipreach sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. He will preach the word. Ipapakita niya sa inyo ang katotohanan. And then, ang papel natin at ang responsibilidad natin is to respond to the truth. Walang manipulation. Yung sasabihin natin, Lord, that's truth. Gusto ko mag-adjust. Huwag tayong mag-paint ng picture sa isip natin. Huwag tayong mag-paint ng picture sa isip natin ng 2026 ay hindi magiging maganda. Amen? Pero doon ko na kayo iiwanan. Doon na tayo magtatapos. I-align lang natin ang ating mga desire sa 2026. What do you want to see happen in your life? Kung maaring kayo, pag-uwi ninyo, mamayang gabi bago kayo matulog, yung question na ito, sagutin lang ninyo. Ano ang gusto kong mangyari? Kasi yun yung magdidetermine ng kung ano talaga ang nasa puso mo. Anong dinidesire mo. At remember, ang desire na hindi maka-Diyos, huwag mo nang ituloy. I-crucify mo ang desire kung hindi galing sa Diyos. Kung ito ay galing sa Diyos, maging intentional ka. Palaguin mo. Gawin mo ang magagawa mo para lumago itong desire na ito.